Maglilinis tayo ng preno ngayon mga kagrasa. Mga kagrasa, maglilinis tayo ng preno. Yan. Tingnan po kung paano ako maglinis ng preno. Max Glue. Kailangan daw matapos to kasi kakargahan. Pag hindi na matatapos itong aking ginagawa, ako daw kakargahan. Grabe. Yan ito, kay Boss Alan. Kaya kailangan natin tapusin to. Kailangan tapusin natin to. Ang kanyang jeep. Kasi, ay, ano po nakalakal. Dahil ka nakalakal po kasi to. Pagbilaw kay boss ko ng ano, ng brush. Bago yung brush natin mga kagrasa. Nawala yung brush natin. Parang naiwan ko yata sa kailing. So, ito na yung ano, hinihintay natin na papakita ko sa inyo. Yan, isa pa kung bakit hindi may adjust ang preno. Ano? Wow, grabe, tigas. Bakit hindi may adjust yung preno natin? Ito nga ni Papa. Yan, papakita ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo guys. Ito. Yan. Ito kasi, yan, medyo malikot yung ano ko. Yan. Ito guys, yung adjuster na to, pag to hindi nyo na ni-adjust to, ito, yan, ay nakakapit po to. Pag po to kumapit, hindi nyo may adjust yung preno pag nangapit. Yan, yung noong nakarang ano ko, ay hindi ko na isama yan kung bakit nangangapit ang preno. Ano, yung iba kasi yung sinabi ko doon. Ito kasi ay ang kapit talaga, hindi mo may adjust at saka talagang stuck po yung gulong. Kasi hindi na po siya nagalaw tong piston, hindi po yan, halimbawa po yan, oh. Hindi po makataas ng ganyan. Yan, hindi po nagalaw. Tapos magtataka kayo bakit kapit na kapit po yung preno nyo. Pero tapos pag tinanggal dito, tuyong-tuyo ito kasi may fluid kasi yung nag-ano dito to supply. Pero ba't siya natutuyuan? Ng fluid? Ang ano natin doon. Kasi minsan sa pag-apply natin ng mga langis o kaya grasa. Ayan yung ito yung ano, yung may sinasabi siya. Ito yung ano, yung ano natin. Kung bakit nga ba naiigahan. Sa akin kasi mas maganda paghaluin yung grasa at saka langis para hindi agad tumigas. Pero pag grasa lang mismo yung ilalagay mo dito, ay siguro may possible talagang tumigas at hindi gumalaw yung parang naka-welding, hindi siya gagalaw. Tsaka minsan mahina yung preno, may tigas yung pedal mo, matigas yung pedal. Halimbawa ito, kagaya nito, dalawang preno yung stock niya sa likod. Itong dalawang likod na to stock kasi. Yung sa una ay malambot. Ayun po talaga minsan may lagutok na, kasi ito hindi po gagalaw talaga, hindi po gagalaw siya talaga. Tsaka may ano pong mga pit talaga to. Yung lining, hindi gumalaw talaga to. Ito, hindi talaga. Ito kailangan talaga nagalaw. Pag hindi po gumalaw to, ay hindi nyo po maano yung preno nyo. Tsaka hindi po gaganda ang preno nyo pag hindi nyo pinabuksan. Kasi hindi ko po nilalahat. Pag nagpa-adjust tayo ng preno minsan,
Ewan ko sa inyo ha, minsan, for wheel, papa-adjust natin kasi malayo ng preno. Stock na to, hindi sinasabi ng nag-a-adjust. Ang papahirapan yung susunod na mekaniko. Dapat, ay pabuksan na. Pag alam na hindi na po may adjust yung, itong adjuster niya, ito po yung adjuster niya, ito pinaka-adjuster. Pag hindi na po niya may adjust yan, dapat po talaga pabuksan na yung preno. Huwag nang antayin, mangapit po lahat yan. At saka, sadya po talaga hindi nyo mawawala kayo, hindi naman mawawala na preno, parang kapit. Mahirap nang alisin sa tayo, ganun po. Saka pahirapan nyo yung mekanikong gagawa. Kaya bago pa lang, pero kung mahirap, ito po, isa pa. Pag mahirap na talagang i-adjust yung bagya na magalaw, pabuksan nyo na. Kaysa kumapit pa po. Ayun lang po may papayo ko minsan sa mga mekaniko nag-a-adjust ng preno. Pag pina-adjust po sa inyo yung preno ng lahatan, at nahirapan kayo mag-adjust, sabihin nyo na sa driver para hindi na tayo nahihirapan mga mekaniko. Yan o. Kasi hindi ko man nilalahat ang, kasi pag ako nag-a-adjust kasi ay sinasabi ko sa may-ari para hindi mahirapan yung gagawa. Kagaya ko pag ako nag-a-adjust, inaano ko lang, ginagalaw-galaw ko lang. Pag hindi ko may galaw-galaw, sasabi ko na buksan yung preno. At saka sadya naman talagang mahirap i-adjust. Kasi magtataka yung na bakit mahirap i-adjust. Pa-stock na po yung kanyang piston to. May tanggal tayong piston dito. Yan. Ito pag umistak, mahirapan po talaga. Kailangan nyo, pag kayo nag-adjust, nahirapan na kayo mag-adjust, pabuksan nyo na po yung preno. Para pare-pares po tayo hindi mahirapan. Ito nga pala kay Boss Romy, ay dumating na yung pyesa. Ay baka bukas ko na to galawin. Baka bukas ko na ito. Yan po, dumating na yung kanyang lining. Ito po yung pinabanding niya sa RCA. Yan po, pinabanding niya sa RCA. So ito yung mga wheel cap niya. Yan, paano na tayo ng wheel cap. Yan, Saiken, baka naman sponsor mo naman si Kagrasa. Yan yung mga gamit niya. Ito walang preno to, pero nilagay ko lang yung gulong para kagaya na naglulo ko yung Vulcan ngayon. Wala tayong kung may talyar po kayo dito malapit sa Talisay na jack lang, wag po. Kung maaari, lagyan nyo ng gulungan nyo po para safe po tayo lahat. Ito, yung dalawang to, yan, itong isang to, walang mga walang lining yan. Tinanggal ko mga preno to, pero kinabit ko yung gulong para kung magkalindulan man hindi siya babagsak. Yan pong tip ni Kagrasa. Po. Tsaka ito ipawiwildingan daw siya dito itong sa ito. Yan, ito iwiwilding natin dito sa kabila. Tsaka itong mga tinanggal natin dito yung handle na yun. Ito naman po sa tapakan dito sa kabila dito. Yan. Hindi matatapos ang gawa. Yan. Sige, tuloy na natin yung pag-ano natin. Yan. Pagagawa natin ng preno. Yan. Ito mga Kagrasa. Yan. Yan. Balik na po tayo sa kabinis.
Boss mo na manok! Boss mo na manok! Hindi mo nakikita, no? Yan, kaya gagandaan yung paglilinis po ng preno. Hindi po yung basta-basta lang ang nilinisin. Ano po? Boss mo, nagwawala manok! Kasi ginagamit ko yung lagis. Lagis ko yung ginagamit ko. Hindi naman tayo mapuno. Ito naman, ito nangyari dati. Yung ako yung unang ulo ko lang kay girlfriend. Pinupuan yung brake drum. Hindi napakabit. Pinupukan yung brake drum. Pero hindi napakabit. Alam na alam ni Parameter yan. Nanonood ka, tawa na tawa yan. Dapat sa akin ko pare. May paring Michael. Kasi ano. So kung panlilihan nyo po yung 1,000, wag po yung magaspang. Yung 1,000 plus 1,000 po, maaari po. Yung pinong liha pong gagamitin nyo. Pinong liha. Ang clutch naman ito eh. Ang clutch. Parang pang clutch. Ang liliit mas. Ang nilipis. Puno pero parang siyang pang clutch. Ano ba nakalagay dito? Ano nga naman, baka tayo mamaya pa yung etikatli. Mahalin niyo pong lilinisin yung preno. Para hindi po pabalik-balik yung ating customer. Saka, pag nag-adjust tayo, hindi madaling umistak. Yun lang po ang ipapayo sa iba din ganito. Tsaka huwag nyo mamadaliin yung paggagawa ng preno. Yan pong inaano ko po. Huwag po kayong magmamadali gumawa ng preno. Yan naman po yung nasa usapan eh. Pag yung may-ari yung mamadali, eh sasabihin nyo, eh, pag minadali mo, ay ikaw din. Ang pinakabuhay kasi ng sasakyan ay sasabihin makina. Oo, nabubusamali na. Pero ang pinakabuhay po talaga ay preno. Ang ganda po buhay ng driver at saka po natin sakay. Preno po ang inyong ingatan. Number 1 na number 1 po. Preno. Madali naman mo preno eh. Madali naman ito, di ba?
pupunasan na lang. Huwag po. Kaya po yan, kaya nga po nag-stop gawa ng ano nga eh, sobrang dumi. Kaya po nito eh. Ako may ginawang preno. May mga ginagawang preno, ano na isa, nakakisang taon. Bago ulit bumalik sa akin. Gaya ng kay, minamarin ng kaya, ganun kay Boss Yabang, hindi ako sa pagbibiro. Ay, ginawa ko yun ay makaputok ng vulkan. Tapos ngayon na ulit siya nagpabukas, awa ko naman po ng Diyos ay yung pa-adjust yun, i-adjust ko pa. Hindi yung po siya stuck. Pero nabiyahe po yun. Hindi po stuck yun sa sakya, nabiyahe. Hindi ko po nagyayabang po yung mga gawa, pero iba po yung malinis na pagkagawa sa preno. Pero minsan naman, nasa wheel cylinder din. Depende po sa wheel cylinder. Pero kaya nga may po tayo ay nagaya mo siya. Kaya nga po tayo may titlon. Pero ito siguro hindi nalagyan ng titlon eh. Walang pig na siya. Shoutout kay Boss Gong, kay R.A. Antones. Shoutout po. Yan po yung babaero mekaniko ng motor. Joke lang yun. Ayan po pinakamagaling na mekaniko po dito sa Talisay, si Boss Gong. Ano ba? Yan po si Boss Gong. Yan, pag gusto niyo po magpagawa ng mga motor nyo, dalhin niyo po dito sa aking shop. Dito din po, magkakasama po kami dito. Una po yung kanina bago yung ating shop. Nasa baba po nila ako. Ito po, dati pong car wash. Pinapestuhan ko kaya may butas po siya dyan. Ang ganda mo lang dito sa shop natin ay malamig. Kaya problema ay nag-usok. Walang pulgan. Nasakit sa mata. Nakakapuwing. Yung smog. Bug. Ano tamang tawag ko? Volcanic smog. Yun. Ito po yung turo ko na dito sa paano tayo mag-ano nito sa unang kong vlog. Yung paano, anong dahilan kung bakit nangangapit ang preno. Ito nga kulang, ito yung kulang nga kanina sinabi ko na hindi ko na isama doon. Pag mahirap na yan sa preno, kailangan pabuksan nyo na po preno para hindi minsan na i-stuck, hindi mahirapan. Ayan po kasi ay ano na, parang alam mo na yung ikaw, kahit yung ibang driver kasi nakapag-adjust na naman eh. Pero alam mo yung pag magaling yung adjuster ay tsaka mahirap yan kasi buksan mo na kaysa antay mo umistak ikaw din na mahihirapan. Hindi ko pa mapalasa kasi yung mga daliri. Natanggalan po ako ng kukunong nakakarangan. Lagi po tayo mag-iingat po ngayon, gawa po ng bulkan. Yung mga bata, hindi po pala labasin para iwas sa kay po. So mahal po ngayon ng bili natin mo. Mas mga hospital na tayo. Makahirap po.
naging mas maganda tayo ang ating pag-vlog kasi napatap po yung cellphone natin. Mas tumagal yung oras po nung ating pag-vlog ngayon. Basta i-edit ko na lang yung ibang nang hindi kailangan para mas umikli po at maintindihan nyo po yung aking content. Kasi ako naman, ang content ko lang talaga kay itong pagtuturo ko sa simpleng mga sa preno. Yan. Para kasi yung iba na biyahe, kung malayo man, wala makakuha mekaniko, alam nila yung gagawin. Gagawin naman, sana tuturo ko naman kung paano magpatay ng preno. Kasi talagang talagang tagas yung preno mo, tapos wala kang makukuha mekaniko. Pero dapat may dala kang fittings para mapatay mo yung preno mo. Yung pagpapatay kasi ng preno, depende rin mas maganda. Hindi naman sa pagkano kung matatagas sa'yo ay hulihan. Pag unahan kasi, pag isa tumagas doon, ay dalawa na patayin mo kasi mahihirapan kapag una yung tumagas. Gawa ng mangangabig po yung manabela. Opo, mangangabig po yung manabela. Kasi hindi makagaya po sa huli. Sa huli wala problema. Kahit isa hindi naga kasi naka-steady naman yung gulong sa likod. Yung gulong po sa una kasi. Pag nawala ka ng preno sa isa at pinatay mo yung isa, siyempre, isang preno yung gulong sa anong gagalaw, kailangan lagi ka nakahawak sa manibela mo. Nakadandahan lang yung takbo. Hindi ka pwedeng tumakbo na matulin. Bigla ka mamimira ng bigla. Kakapit talaga po yun. Pero pag ano lang gagawin mo naman, patay mo na parehas yung una para hindi ka mahirapan. Di ang pagkanahin mo na lang yung dalawang huli. Lalagay na po tayo ng lining, mga kaibigan. Lalagay na po natin yung lining. Yung paglalagay po ng lining, may ano din po yan. Hindi basa-basa rin po nilalagay yung lining natin. Ito po kasi, ito yung sa adjuster ha. Tuturo ko po sa inyo. May ano po kasi ito. Ito sa adjuster, itong may pinakamatilos. Itong parang pantay na to. Doon po sa hindi na i-adjust, ito po sa adjuster. Kung lagi nyo tatandaan. Para maganda po yung kain ng preno nyo. Hindi pa kita tinatawag! Ba't pinapalo? Ba't pinapalo? Yan, tingnan ko na lito. Pinausap ko siya ako. Basta tatandaan nyo ito, may dulo sa adjuster. Yan. Paglalagay po ng ating lining. Lagi nyo po tatandaan, huwag nyo po madaliin ang preno. Pag lalo't progress po ang ginagawa nyo. Nandiyan po yung buhay ng ating driver, at buhay ng mga pasahero natin. Pag ang customer po natin ay nagmamadali, ay hirap na gawin. Opo, hindi naman po sa akin. Kaya payo lang ay papaliwanag niyo po na mabuti sa driver. Na ang preno po ay at tayo mga mekaniko ang kanilang ano, nasa sa atin ang buhay nila. Kaya ito po makikita. Igi po. Sabi nyo ba, ba't hindi pa ako nagano sa mga mas ginastan ko po preno kasi ito po mas mahirap. Opo, at saka ito po mas kailangan. Ang preno po kasi ang kailangan mas kailangan po. Ito naman, pagkano nyo, babalik nyo din. Huwag makakapit para pag in-adjust nyo, hindi kumapit yung kanyang bakal. Ito kasi tatama sa brake drum. Kung hindi mo ibinilik yung niliko mo. Tapos bilahan natin. Yan na po kasi maging kabit po ng preno. Ay.
Tapos punas-punasan nyo lang po yung brake drum. Tapos siguraduhin nyo po wala pong putik siya. Wala po siyang gabok pag ibabalik nyo. Saka walang hindi madulas. Tapos tatadaanan ng konting liha po. Yan po. Yan. Pwede na po natin sampakan. Yan. Tapos mag-a-adjust na lang po tayo. Mag-a-adjust po tayo ng preno. Tanggalin ko muna yung ating ano dito. Pang-vlog. Yan. Kasi maglalagay tayo ng gulong. Maglalagay pa tayo ng gulong. Dito. Ano po, lagyan niyo po ng langis para hindi po mahirapan po tayo pag ito may lustrad kasing isa to. Medyo mabigat lang talaga ang gulong. Tapos to, tatanggalan natin yung gumulong na. Yung blue thread ay ilalagay natin doon sa blue thread. Ano siya? Hanap nyo na siya ng tamang tornilyo pag ayaw pumasok. Pag ayaw ditapon. Ganyan. Ayaw pumasok yung ating tornilyo. Yan. Nakikita nyo baliktad ang paglalagay. Ganyan po talaga sa Jeep. Baliktad po yung pag ano ng tornilyo, yung nut. Sa mga kotse kasi, sa kotse kasi ano eh, baka yung tama yung pihit. Dito kasi iba, sa jeep tsaka sa truck. Yan, yung jeep at truck po, magkaparehas po yan ng pagpapaluwag ito. Ito po yung papasikip niya. Una. Papakita ko sa inyo paano mag-adjust yung preno.
mag-a-adjust na po tayo. Pakita ko sa inyo pag-adjust. Try no. Let's go guys. Yan. Dito pa tayo sa ilalim ng sasakyan. Ito po ay leader. Babalik na lang po natin dito. Ayaw. Truck po yun ni boss. Ni boss. Sa lumbangan. Ano to? Namutang pa na nun eh. Ito na yung exciting part ng pag-a-adjust ng preno. Di ata kita. Ito. Yan. Kita nyo po yung butas to. Ito pa tayo mag-a-adjust. Yan, kita nyo po yan. Yan, yun pabalik. Baliktad po ate P8. Ibig sabihin po, areho ang tunay. Patulak. Yan, tira. Kukunin ko yung may customize tayong screw. Akin kukunin. Ito po yung customize nating screw, baluktot yan. Ayan yung mga kagrasa ng alwan mag-adjust. Ito kasi pampuso tsaka ano yun, pero nagagamit ko sa Isuzu. Gawa kasi na shock, ang hirap kasi natama sa shock yung kamay ko. Yan po. Zoom ko pa para makita nyo. Yan. Kita nyo po nagalaw yung piston. Yan po, kusa po talaga siyang naibo. Yan, maganit na. Ibig sabihin po na maganit na yan. At ipaparin ang gulong. Yan, ayaw na po umipo ng ating gulong. Pag di naman po ay ibabalik nyo. Ang iba kasi binibilang, ako hindi ako sa bilang. Yung galaw mismo. Yung galaw mismo ng gulong yung inaano ko. Yan, babalik nyo lang. Yan, para yung mga yan, kasi ikot nyo lang gulong. Yan po, mga kagrasa. Smooth po ngayon. Ganon din yung sa kabilang gagawin po natin. Nakita nyo pa yung pag-a-adjust. Pag Isuzu pala, kasi iba-iba yung ano ng Isuzu, yung pag ganito, no? Patulak. Ang pahila ba? Ay, para patulak. Ito pahila. Yan. Ganyan po. Paghahapitan. Suksok mo dito. Tapos, yan.
Pag ganun. Tapos ang luwag naman po, ang luag. Pag ganun naman po luag. Suksok, patulak. Patulak. Ang preno, ang kabila naman ay pahila. Yan. Okay na po. Sige po. At tatapusin ko muna aking trabaho po. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood nyo. Sana wag po kayo magsamang suportahan si Kagrasa. Salamat po.